Sa aking paglilibot sa buong Pilipinas ay napadpad ako sa isang lugar dito sa kabundukan. Isang barangay na ang tanging kanilang hanap buhay ay pagtatanim ng mga gulay. Kung hindi tayo magtanim, wala tayong kakainin. Inabutan ko ang ilang mga magsasaka na nag-aani ng kanilang itinanim na mga gulay. Kahit na sa gitna ng tumatagustos na ulan ay patuloy silang nagtatrabaho para kumita ng pera. Sa kanilang mga mukha ay may bakas ng pagkadismaya dahil ang ilan sa kanilang mga pananim ay nasira. Mapansin ko ang daming mga nasayang, sir. Sa uwan lagi na siya, sa uwan niya si hangin. Yung gamot niya di kakuan ba? Di kalihok kasi di uwan ano. So sayang to, oh. Sobrang dami. Pangdaan sa pamilya anak. Ya sa abono. Ya manggamit mi kanang iti. Ya. Medisina pa. Tapos pag nasira, wala. Wala. Why? Kuan ang kuan. Paghihirap. Oh, why? Ang sir gigit. Ganito nga sitwasyon din ni mahalin, ya sir. Saan? Gini. Ganyang mga sira. So ano dahilan bakit nanilaw? Tunos uwan. Dahil sa ulan? Ulan, oo. So kapag ganyan yung sitwasyon ng pananim nyo, wala, hindi nabibenta? Oo, wala. Daot ko sa'yo. Sayang. Kaya naman sa video ito, alamin natin ang kwento sa likod ng magsasaka. Mula sa Ormoc City ay mayroong isang barangay na nasasakop ng bayan na ito na tinatawag nilang Barangay Kabintan, Ormoc City, kung saan ang mga naninirahan dito ay nakatira sa ibabaw ng bundok. Isang barangay na umaasa lamang sa pagtatanim ng mga gulay. So dito na tayo sa Sigafa, Sitio, Katmoni Vegetable. Makikita natin doon yung mga sako-sakong mga gulay na nandito. So ang pangunahing pamumuhay ng mga nakatira dito sa Barangay Kabintan ay panananim ng mga gulay na tinatransport nila papunta sa bayan at iba pang mga lugar. Malamig yung temperatura dito kasi parang nasa Baguio tayo dahil sa mga puno at nandito tayo sa pinakamataas na parte ng kabundukan. Malapit dito sa pinakamataas na bundok sa Mount Amandiwin na makikita natin sa Barangay Rumbas. Ito yung dugtong na kalsada na inuugnay doon sa Barangay Rumbas. So soon, kapag ma-open na yung kalsada doon, ay pwede nang dumaan dito papunta sa Haro Leyte patungo sa Tacloban at vice versa from Haro Leyte to Ormoc City. Almost 15 minutes na lang yung tatravelin natin. Pagkarating namin sa nasabing lugar ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan at hagupit ng malakas na hangin. Ngunit sa kabila ng sitwasyon na ito ay meron pa rin ilang mga magsasaka na naabutan ko na patuloy na kumakayod para maghanap buhay para may pangtustos sa kanilang mga pamilya. Kung hindi tayo magtanim, wala tayong kakainin. So nandito tayo sa pinaka-tuktok ng bundok dito sa barangay sa Kabintan, Ormoc City. Yan. Ulan. Yes.
Saan nga tanom, sir? O saan nga tanom? Chinese? Harvest na ron? Uwan man, sir, harvest mo. Bisag uwan. Okay, kami binidor. Ha? Kami binidor. Biyahidor? Kung saan na? Kumpra ba? Na ay kumpra. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan sa kanilang lugar, kaya naman ang ilan sa kanilang mga pananim na gulay ay naapektuhan. Kaya naman, kunti na lang ang kanilang naaani. Na may mga nakabilin, sir. Na may nakabilin. Kaya kung murag madaot sa panahon, huwag tayo mahimo. Kung halimbawa sa ganitong panahon na maulan, naapektuhan ba yung mga pananim nyo? Oo. Ano nangyayari? Kung na yung dahon ba, murag mag-itom-itom ba yan eh. Ayan. So ito yung nagiging epekto sa pagiging sa pag-ulan. Ilang taon na kayong magsasaka, sir? Natapos tingali, anak. So dito na talaga kayo lumaki. Oo. Ito na talaga yung hanap buhay nyo. Oo. So ito yung anak mo. Di, ig-agaw na ako ni. Pinsan? Ganyan itong sitwasyon, hindi na ni mahalin. Siya, sir. Gani. Saan? Gini. Ganyang mga sira. So ano dahilan bakit nanilaw? Tunos uwan. Dahil sa ulan? Ulan na. So kapag ganyan yung sitwasyon ng pananim nyo, hindi nabibenta? Oo, wala. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay maraming mga gulay na ikanilang tinanim ang nasayang. Mapansin ko, ang daming mga nasayang, sir. Sa uwan lagi na siya, sa uwan niya, si hangin. Ang gamot niya, di ka kuan ba? Di kalihok kasi uwan na. So sayang to, sobrang dami. Pero kahit na ganito kahirap ang estado nila sa buhay at sa dami ng problema at pagsubok ng kanilang pinagdadaanan, nananatili pa rin silang positibo sa buhay. Pag may sipag, may taga, may nilaga. Kapag may itinanim, may aanihin. Tulad ng mag-asawang ito na si Tatay Rinante at Ate Jubilin. Ito yung tinutustos ko sa pag-aral ng mga anak ko. Sa tanim at saka pang-araw-araw na dahil. So pag halimbawa nabibenta na yan yung mga gulay, ano yung binibili mo yung mga ulam? Yung dilata. Mga dilata? Para matagal maubos. Saan kayo bumibili? Pupunta kayo ng bayan? Sa Ormoc. Pagkatapos nilang anihin ay isisilid nila sa sako at hahakutin pababa dahil mag-aabang sila ng mga truck na bibili ng kanilang mga naaaning gulay. Ibinibenta nila sa halagang 40 bawat kilo ng mga gulay na naaani nila.
Saan nyo dadalhin sir yung mga gulay na kinukopra nyo dito? Tacloban. Sa Tacloban? Maliban sa Tacloban, meron pa ba kayong ibang lugar na dideliveran nito? Oo. Saan? Buyog. Abuyog? Sa Tacloban. Pag di maubos sa Tacloban. Saan kayo pupunta? Sa Buyog, Arthur, Bulag. Pagkatapos maibenta ang kanilang mga naaning gulay ay dito lamang sila makakakain ng sapat na pagkain. At kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo kalimutang i-like at i-share. At kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para ma-update kayo sa aking susunod na paglalakbay.